Magiging nanay na nanganak tayo or nag-adapt po ang ilan sa atin ng mga bata, nag-ampo, ibig sabihin po na nag-adapt, kundi ma'am po na kahit yung mga kabataan po natin ay maaaring maging ma'am spiritually speaking po. So ang ating pong verse ay tatagpuan natin sa Deuteronomio, sa Old Testament po, chapter 6, verses 4 to 9. Pwede po bang sabay-sabay natin basahin para isang ano po tayo, version. Pakinggan mo, kita mo ba? Kahit dito sa sige po, pakinggan mo, ready? Read. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh ang aming Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. At mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo at sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang kadla, itali sa inyong loob, isulat sa mga pintuan ng inyong bahay at mga naramahan. So, ito pong verse na po na binigyan ng Panginoon sa hapon na ito. Naalala ko po, ito yung favorite verse ng mami ko nung maliit pa po kami. So, literally speaking po, ginawa niya yan. Nung nakilala po ng Panginoon, kasi before po kami po ay hindi pa talaga mananampalataya. Kami po ay isang Katoliko. At talagang every 6 p.m. nadaan kami, nag-rosaryo po kami ng Panginoon. Pero sa biyaya po ng Panginoon, narinig ng mami ko po ang mensahang gospel, ang mabuting balita ng kaligtasan. At ito po ay binahagi na sa amin. Kami po ay dinala niya sa church kung saan po ay ito po yung katuruan na tungkol sa kaligtasan ng Panginoong Jesus namin. At ginawa po na to. May mga sulat po siya sa mga bond paper po, kaya sa yellow paper or intermediate pad. Dinidikit po niya sa lababo, sa pintuan namin. Talagang gano'n po, talagang ginawa niya yung sinasabi po ng Panginoon dito. So makita po natin na ito pong sinabi ng Panginoon ay para po sa bansa Israel. Kasi po ang Israel po ay ito po yung piniling bayan o tao ng Diyos po. Mahal na mahal po ng Diyos po. At sa panahon po natin ito, maaari namin gamitin ito po sinalita ng Panginoon sa atin bilang anak niya, bilang pinili niya na sumampalataya po sa Kanya. Ang tanong ko po sa inyo, narinig niyo na po ba yung mabuting balita ng kaligtasan? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 and 4 po. Hindi ako nagkakamali. So, ang number 1 po ang sikreto ay letter M. Yung letter M po, ang ibig sabihin po niyan ay mother in faith. Okay po? So, kagaya po sa inyo, tayo po ay nakarinig ng mabuting balita. Tayo po ay sumampalataya, tama po ba? Sa ating Panginoon. Pinakita po ako naka-post sa wall doon, yung aim. So, pinapakita niya yung paano yung pagtanggap sa ating Panginoon. So, sa atin po ngayon, yung pagiging mother in faith po, nais ng Panginoon na tayo po ay maging nanay na spiritual aspect po. Nais ng Panginoon na ang role ng mga kababaihan ay maihatid natin, mailakad natin, magdala natin yung mga anak po natin, especially sa mga nanay, at saka po sa mga kabataan po, may akay natin sila sa ating Panginoon. Sino po sa inyo dito yung Sunday School teacher, yung mga youth, pwede rin sa youth care group leader, di ba? Tayo po ay nagdi-disciple. Sabi po, tayo po ay disciple maker. Bakit? Kasi ito po ay isa sa mga greatest commandment ng Panginoon na tayo po ay mag-disipulo, humayos mag-disipulo. At tayo po, bilang mga kababaihan, nais na maging mother in faith tayo. So wala pong problema kung wala pa tayong biological children. Kasi ang pinag-uusapan po dito ay spiritual children. So pwede tayong pakilala, diba, sabihin natin yung gospel sa kanila, yung mabuting balita, at nawa po makilala nila ang Panginoon sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So tanong ko po sa inyo, narinig niyo po ang gospel, ang mabuting balita. Sumampalataya po ba tayo sa Panginoong Jesus? Amen. Lahat naman po tayo. Okay. May katiyakan ka na ba ng kaligtasan?
kaligtasan? Okay. Akala ko. Maestro yun na tatanong para malinaw po. So, praise God po sa mga sagot po rin na meron tayong katiyakan ng kaligtasan. Bilang sumampalataya po kay Jesus, ikaw, ako, tayo lahat po, ay itatasan po ng Panginoon na pinili niya bilang anak niya at nais niya na tayo ay magdisipulo. Ibahagi po sa ating mga anak, especially mga nanay po, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga disipulo ng mga bata, ang tungkol po sa kaligtasan. Bakit? Hindi po natin, ayaw po ng Panginoon sa sarili na lang natin ang kaligtasan. Maging nanay daw po tayo sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga anak tayo ng kultibon. Marami tayong anak na dapat na dadalhin sa Panginoon. Ako po, akala ko na daw magkakaanak ng biological Lungkot na rin ako, pero masaya rin po kasi naglilingkod kami mag-asawa sa Panginoon po natin. At sabi ko po, tama na Lord yung isa. Masaya na po ako doon. Solve na po ako sa isa. Pero ang prayer ko po, marami akong spiritual na anak. Kasi bakit po? Naglalas po yan. Pang walang hanggan po ang spiritual na mga kasama natin talaga sila hanggang sa langit. Kaya po, mag-invest tayo. Mga lang tayo ng mga anak. Hindi yan kailangan ng asawa dito. Kailangan lang natin ay Word of God. Diba? Kaya ipahayag natin yung mabuting balita ng Panginoon tungkol sa kaligtasan upang marami tayong maging anak sa pananampalataya. And then next po, yung po number 2 natin ay letter O. Obedient to His Word. Kung mababasa po natin sa Deuteronomio chapter 5 verse 29, ang sabi po dito, ang kanilang isipan ay maging laging ganito, na matakot sa akin at kanilang tuparin ang lahat ng aking mga utos para sa ikabubuti nila at para sa kanilang mga anak ng Panginoon. Sabi rin po sa John chapter 14 verse 15, kung mahal daw po natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga utos. Sinabi po dun sa kanina sa Deuteronomio chapter 6 po, ito yan sa kanina sa verse 4, na nais ng Panginoon, siya naman kilalanin natin ng Diyos. At nais na mahalin natin siya ng buong lakas. Ano ba? Buong puso natin, buong kaluluwa natin. Hindi po natin ang tunay at nag-iisang Diyos. At kung iniibig po natin siya, susundin po natin ang kanyang mga salita, ang kanyang mga utos. Nais ng Diyos na magpasakop tayo sa kanyang mga salita sa araw-araw po na ating pamumuhay. At kagaya po nang binanggit ko kanina, yung ating greatest commandment ng Panginoon, nais po niya na gawin natin. Sundin natin na tayo ay magbahagi ng kanyang salita upang marami po ang maligtas. Sa mga nanay naman po, o ibig sa mga ate, maaari na, marami po mga paraan para po may pakita natin yung pagsunod natin, pagiging obedient natin sa salita ng Panginoon. Pwede po natin ipanalangin yung ating mga anak. Pwede po tayong manalangin kasama sila. Pwede rin po natin ibahagi yung mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Pwede rin po natin silang, kagaya po nung sinasabi sa Deuteronomio, isusulat natin yung mga promises ng Panginoon, lalo na sa tungkol sa kaligtasan. Itigit nyo po sa pito, sa kwarto nila, sa CR nila. Alam niyo po yung anak ko, meron po siyang, may naging po ng blackboard. At sa kitchen po namin, nalagi siya naglalaro doon. Sinusulatan ko po ng memory verse yung blackboard. Kasi po, marunong na siya magbasa. At natutuwa po ako kasi, even yung frame po namin doon, meron din siyang Bible verse. At nung nababasa na po na yun, sabi ko rin, salamat kasi at his early age, tumatatak sa puso at isipan niya yung salita ng Panginoon. So sabi ko, very effective pala yung ganong strategy. Kasi ngayon, nowadays, napaka-busy ng mga nanay. Mga bata po, more on gadgets na sila. Tapos kung makikita naman nila yung verse, madalangan nila mapuklan yung verse, di ba? Pero kung didikit natin kagaya nito, ang galing po. Tapos ngayon yung mga youth, nakita ko sa kampo, meron silang mga bracelet na may mga Bible verse na sinusuot. Kasi ko yun, ang ganda na, nasakit-sakit rin dito. Literally na, kung practically speaking,
po pwede rin palang gawin yun. Bibili ng bracelet, ng necklace, tapos suot ng anak po ninyo para sa kanila. Meron din ngayong props, yung bracelet na wordless bracelet, no? Yung may color. Tapos pa evangelistic bracelet yun. May color po yun, tapos may kahulugan yun. Patungkol sa pagbabahagi ng mabuti balita po. So marami pong paraan. Yung fellowship po, dalhin natin sila sa fellowship. Kumatid ka ng fellowship, may good fellowship. O yung anak natin, mag-Sunday school ka. Ito yung mga simpleng paraan na meron po available sa ating local na iglesia para po magawa natin, masunod natin yung nais ng Panginoon sa kanya pong mga salita. And then sabi po ibinasa ko rin po kanya sa verse 29 po ng chapter 5, sabi po dito, may promise po ang Panginoon. Kung tayo po ay susunod sa kanya pong mga utos, ang sabi po niya, ay upang maging matiwasay. Ibig sabihin po ng matiwasay, tahimik, payapa, at panatag ang buhay natin. Kung susundin po natin ang salita ng Panginoon, ituturo natin sa ating mga anak, sa ating mga dinisipulo, ang salita ng Panginoon. Sabi po, maaaring stress-free tayo. Maaaring wala tayong headache. Maaaring hindi tayo broken-hearted. Bakit po? Kasi the more na lumalaki po yung anak natin, nakikilala nila ang ating Panginoon. Na malapit sila sa Panginoon, ano po nangyayari? Binabago sila ng Panginoon. Yung mga sakit po sa ulo ng mga komunidad natin, na hindi po kilala ang Panginoong Jesus, wala po problema. Drug addict, may mga gang, di ba po? May mga issue. Di ba sakit sila sa ulo? Very stressful yun yung sa mga nanay na yun. Problema yung mga nanay na gano'n. Pero kung dadalhin po natin ang mga anak natin sa ating Panginoon po, pabaguhin po sila ng Panginoon. At biyaya at tulong ng Panginoon, hindi po magiging paliwara ang buhay po ng Panginoon. Kaya po sabi dito, ang promise ng Panginoon po, susundin daw natin yung kanyang mga salita, yung kanyang pinipiling. Payapa po ang buhay natin at ang buhay po ng ating mga anak. Gusto niyo po ba yun? Amen. Di ba? Kasi kung gusto ng stress, di ba? Nakakanda yun. At kung sakaling may trouble pa, sakit mo sa bulsa, di ba po? So, salamat sa Panginoon at tayo po yung pag-anais ng anak natin ay dalhin natin sa Panginoon. Maging masunod tayo sa Panginoon. At ganoon din yung ating mga anak po. At yung huli po, number 3, na M, yan, model to follow. So bilang mga babae po, anak ng Diyos, mga nanay, at mga ate na magiging mom, spiritual mom, nais ng Panginoon na maging role model po tayo. Baka naman mamaya, pinupush natin yung anak natin, uy, model ka prayer meeting. O, nag-aapo siya. Praise God, anak, marinig mo na yung word of God. Yan. Tayo mo na prayer meeting, tapos ikaw naman ang nanay, hindi ka pa naka-ready, hindi ka pa na-attend ng prayer meeting. Di ba po? Tapos yung iba naman, di ka pa yan nag-devotion, siya mo agad yung hawak mo. Yung nanay naman, alagagan na magluto, di ba? So parang, di ba, bilang role model daw po, isabihin, kasi yung letter L natin na kulit, maging role model po tayo. Kasi, ang mga bata po, nakatingin sila sa atin. Minsan yung anak ko po, pag ano ba na naka-cellphone gano'n ng daddy niya, maalala niya yung iPad niya. Ganun ka, bata pa lang yan, ha? So, ganun ka, yung dapat yung nakita nila sa buhay natin, na sumusunod na tayo sa salita ng Panginoon. Diba, lahat pa talaga tayo sa nais ng Panginoon. Pero baka mamaya, yun nga po, sabihin mo, anak, mag-pray tayo. Mag-pray ka na. Alas 6 na, or alas 8 ka, bago ka matulog. Ito naman, naman ko. So, maganda po, alam po mahirap. No? May mga times na ito po, marami pa yung gawa, hindi naman namin. Pero, nais ng Panginoon na maging role model po tayo sa ating mga anak. Malaking epekto po sa buhay nila, sa buhay po ng ating mga anak, yung gagawin nating pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, minsan may mga tiyatapag sa mga school po. O kaya sa ibang mga question and answer. O sino ano mo, ikinidolo mo? Sino i-inspire mo? Sino yung role model mo? Ang kadalasan sinasabi na yung teacher ko po. Kasi, di ba yung mga gano'n, teacher ko po, yung kaibigan ko po, yung
ba kayo na gano'n? Wala pa na, madalan na, bakit kaya? Ibig sabihin, hindi mo tayo role model. Kasi sinabi, bunga nga ng bunga. Baga parang almusal na. Ibig sabihin, kanta yun na, di ba? Ibig sabihin, maging challenge mo sa atin ito lahat. Kasi habang ginagawa ko po itong outline ko, oo nga, so parang wala pa akong narinig masyado na ang role model ko si Nanay. Ayun yun, praise God po. So, maging challenge po sa atin to na yung guro natin, sa tanong Panginoon sa ating mga anak, makita rin po sa buhay natin. Dapat sa atin po, ako nga po nag-pray ako, Lord, yung paggawa ko ng outline ko, sa akin ka muna po mangusap. Para po yung share ko sa mga kapatid, ako po yung instrument lang na, ako po na po yung tumanggap ng biyaya mo, ng challenge mo. Salamat sa Panginoon po kasi mahirap po. Mahirap maging role model. Lalo na po ang anak mo ay makulit. Tapos yun po yung medyo hindi pa nakilala ang Panginoon, nalayo pa sa Panginoon. Pero huwag po tayo mawala ng focus. Kasi po tayo nga po ay mom. Di ba? Pray natin. Wala pa po sila sa Panginoon. Ipanalangin natin ang anak niya. Alam niyo po, may mga narinig ang mga testimony kapag napakasalbay ng anak niya, buday ng anak niya. Ginagawa po na pagtulog yung anak niya, pinapipray over niya yung anak niya. Panginoon, from head to toe, baguhin ka anak ko, makilala ka ng anak ko. Diba? Pero huwag po tayo umasa na, dawa po, may gamitin ng ibang tao. Totoo po yung maaari may gamitin ng ibang tao ang Panginoon para ibahagi ang kaligtasan sa anak po natin. Pero ang nais ng Panginoon, masarap po yung pakiramdam pag tayo mismo yung mother, biological mother ng anak natin at the same time, motherly faith tayo ng mga anak po natin. Kaya po, ang challenge po sa atin ngayon ay maging rampa, kundi maging model po tayo na karapat dapat sundin, na nais-nais i-follow ng ating pong mga anak para magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Dahil po Mother's Day ngayon po talaga sobrang, kasi po yung mami ko nawala na po siya. Pero sobrang, parang gusto ko siya bigyan ng tribute kasi ngayon po nananay na ako. Ngayon po na-appreciate yung kanyang buhay. Na yung ginagawa ko pala unti-unti, naalala ko po, yung pala yung ginagawa niya before sa amin. Si mami ko po yung unang nakakilala sa Panginoon. At nung nakilala po na ang Panginoon, nagkaroon po ng mga Bible studies sa bahay po namin. Kasi ano nga po kami sarado kami ng natin. Kasi lola ko, nagkaroon sa lola ko. So talagang nasa luhod, altar, pero yung nanay ko po, nung nalaman niyo, tinawag niyo yung pastor po, and then nagbabalos sa tapos nung, siyempre po ba, nanagot pa. Pero dinadala ko na kami sa church. Dati ko po na nasa Saudi, kaya siya yung huling-huling nakakilala sa Panginoon. At nung nakakilala po ang mami ko, iba talaga yung naging buhay na. Ngayon po nga sabi na, yes, siya pala yung role model ko, na dapat kong tulahin, as a mami. Kasi po yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, talaga mo ipinamuhin na. Some of you, kilala po na rin yung mami ko. At makapag-testify po na talagang yung faith po na sa ating Panginoon, na talagang makikita sa buhay po niya. And challenge po yun sa akin kasi sabi ko, Lord, parang layo-layo ko pa. Para maging katulad ng mami ko. Kasi isa lang yung anak ko, kami po, 4 kami magkakapatid. Pero nakaya ng mami ko, lahat po kami sa biyaya ng Panginoon. Nakakilala po sa Panginoon natin. At naglilingkod po sa ating Panginoon. Even yung daddy ko po, ay siya yung huling-huling nakakilala sa Panginoon. Naging instrumento po yung mami ko para makakilala po siya. So kung babasahin po natin yung, mas paano rin yung verse, yung pong verse na binasa sa Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Pwede po palitan natin yung Israel. Yung pangalan po, yung bayan ng Israel. Gawin natin personal. Ibig sabihin, lagay po natin yung Israel, palitan natin siya ng pangalan ninyo. Okay po ba yun? Tapos sabay-sabay po natin babasahin. Nagawa po, pakinggan mo o Aya. Si Yahweh. Okay po, so basahin natin. Lalaksan niyo po yung pangalan niyo na papalit po sa Israel. Gagawin natin personal yung letter na ito, yung sinabi na ito ng Panginoon sa kanyang pinili. Tayo po ay pinili ng Diyos, di ng kanyang mga anak.
Kaya para sa atin din po ang mensahe ng Panginoon. Sige po, salamat pa sa bilis ah. Okay, basahin mo na rin, pakinggan mo. Go! Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan, ang inyong bahay at mga panangkahan. So, praise God po. Salamat sa Panginoon po. At nawa, ang hamon po ng Panginoon sa atin maging mom, or being mom, na binigay ko sa ating Panginoon, ay nakita po sa buhay natin. Nakita po ng ating mga anak sa araw-araw natin. Oh. Okay, so sa inyo pinagpurihin ng Panginoon sa mga mom na nagbigay lugod sa Kanya. At maraming salamat po mga moms. God bless po sa atin. Happy Mother's Day.